Mga kaulam, kapag ikaw ay nakatagpo ng taong tapat sa iyo, nagsasabi parati ng totoo, hindi ka sisiraan kapag nakatalikod ka, magagalitan ka kapag mali ka, at masaya siya pag masaya ka. Hindi ka iiwanan sa mga panahong kailangan mo ng karamay, at higit sa lahat, kontento kung ano ang mayroon ka. Mapaasawa man ito, mapapartner man natin ito sa buhay, mapakaibigan man natin ito o kahanggan, mga kaulam, ikip natin ang gayang klaseng tao. Bago natin ituloy ang ating usapan, ay ako muna inyong saluhan sa aking sinigang na ulo ng salmon, at yung kaunting belly ay aking ipinirito, yun ay bigay ng aking binilhan. Ay maparoon ako sa ating pinaghuhuntahan. Ay pagkagayon ang inyong kahanggan, pagkaganyon ang inyong kaibigan, ang inyong partner sa buhay, wag na ninyong pakawalan mga kaulam. Bihirang-bihira kang makakatagpo ng taong totoo talaga sa iyo. Parang iisa o dalawa na lang sa 1,000 ang taong pag nakatalikod sa iyo, hindi ka sisiraan, hindi ka i-chichismis. Yung mga taong malungkot kapag may problema ka at may pinagdadaanan ka, at masaya sa iyong tagumpay, ay bibihira na talaga iyan. At pag yan natagpuan mo, pakisamahan mo ng maayos at ng itodo mo na, dahil talaga namang para ka nang nakatagpo ng kayamanan sa mundo. Abay ngayon, ang tao ay kuwan kakaiba. Pag ikaw ay titingnan laang nila, aabangan laang nila talaga kung saan ka lalagpak, at doon na sila masaya. Doon na talaga sila mag-iipon-ipon sa ilalim ng puno ng mangga, at doon ka na talaga nila pupulutanin ng usapan. Kapag ikaw ay sagana, naririyan sila sa paligid mo, hindi sila aalis, sisimutin nilang lahat hanggat kung anong meron ka. Pero pag napapansin nila na medyo nawawalan ka na medyo nanghihina ka na medyo kulang ka na sa mga gusto nila, unti-unti na silang mawawala sa iyong paligid. Unti-unti na silang kakatha ng istorya laban sa iyo. Unti-unti ka na nilang pag-uusapan. Dahil mas masaya silang makitang lumalagapak ka kaysa sa nagtatagumpay ka. Yan ang mga klase ng tao ngayon sa paligid natin. Bakit kaya mga kaulam, may mga tao talagang hindi po pwedeng maging masaya sa tagumpay ng iba? Bakit nga kaya parating ang iniintay nila ay ang magkamali ka? Ang iniintay nila ay yung may mapag-usapan sila, at ang iniintay nila talaga ay yung bumagsak ka. Normal baga kaya ito sa tao, o talaga namang may mga tao laang na ganito? Pero ako'y maibida ko lang sa inyo, ako'y may kumare na kaklase ko simula elementary hanggang high school. Kami talaga'y magkasama. Ito talagang kumare kong ito, ang masasabi ko talagang hindi ko talaga ipagpapalit ito sa isang bag na ginto. Ayun, pag nakikita sa Facebook na ako ay may karamdaman o may nararamdaman, yung hindi mapapakali, agad magme-message sa akin, abot-abot ang bilin, mag-iingat ka, uminom ng gamot, magpa-check up. Talaga naman mga kaulam, daig ko pang tumama sa loto sa kumare kong ito. Kaya kahit anong mangyari, ipinapangako ko talaga sa aking sarili, hindi ko talaga sisirain ang aming pagiging magkumare nito at ang aming pagiging magkaibigan, dahil daig ko pang nakahukay ng baol ng ginto. Kaya naman sa aking mga dasal sa aking araw-araw na pananalangin ay siya parati ko kasama. Hindi ko talaga siya, kahit sa anong aking ginagawa, siya lagi kong naaalaala mga kaulam. At kapag may naririnig talaga ako sa kanya na pinag-uusapan ng ibang tao, may mga chismis, akin talagang ipinagtatanggol. Pero itong kumare ko ito, bihirang chismis ang maririnig ninyo dito. Dahil ito'y napakabuting tao talaga kahit kanino. Walang sinisinong kaharap, talaga namang napakabait. Sana'y pagpalain lagi siya ng Diyos talaga. Sa totoo lamang. Pag ang kaibigan ko ay ganito sa akin ang trato, pinipilit ko din talagang maging mabuting tao sa kanila. Tinutumbasan ko talaga kung ano yung kanilang ipinakikita at ipinararamdam sa akin. Dahil ang katwiran ko sa buhay, bihira talaga. Bihirang makakita ng ganitong klaseng tao. Hindi ko na lamang ikukwento yung iba mga kaulam, yung ibang masaya pag ako'y may pinagdadaanan, yung ibang pagtalikod ko ako'y pinupulutan, yung ibang kung anong makita sa akin sa Facebook gagawin ng istorya, yung ibang hindi masaya kung anong nakikita sa akin ay paaanhin, ay talagang gayon sila, ay ipinanganak talaga silang gayon, hindi ko sila kayang baguhin, ay siya.